Guys, ito tayo, may panibago tayong i-arrange 150 pieces na red rose. Ayan, lilinisin natin at naka-ready na rin yung fill-in o yung floral foam na may water. Nandun na sa gilid, naka-ready na para pagtutusukan natin ng mga red rose. Ito ngayon, lilinisin muna natin yung 150 pieces na red rose. Isa-isa natin lilinisin yan. Tayo muna magmano-mano, tanggalan ng dahon, tanggalan ng petals, tanggalan ng tinik. Yan, samahan nyo muna ako dito para makita nyo kung paano natin i-arrange to. Didiskartehan ko to kung paano natin mapapaganda yung paggawa ng bouquet na to para yung customer natin bumalik. Ayan, linis lang ng linis. Solo tayo, wala tayong kasama niyan, naka-break yung kasama ko kaya ako muna ang naglilinis. Biglang nag-order pa naman ng 150 pieces eh. Ayan, linis ko, minamadali ko na rin yan. Sabi ko nung nasa customer balikan na lang niya ako after 1 hour para matapos ko nang hindi siya nakabantay. Kasi mas pag nakabantay ang customer, nape-pressure tayo sa ginagawa natin. Mas maganda wala siya para mas free yung isip natin, hindi tayo nape-pressure. Ayan, yan naman yung panibagong lilinisin ko. Ayan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oh, yan ay 90 dahil yung kanina naka 60 na ako. Kaya yan, simulan na naman tayo maglinis. Tagal na ito, kaya sana huwag kayo mainip at matatapos din tayo. Sisimulan na rin natin itong i-gift wrap. Pero bago natin ito i-gift wrap, maglinis muna tayo ng pwesto natin at maraming kalat. Kaya linis muna tayo, magwawalis muna tayo. Ayan na siya. Ayan, nakita nyo, daming dumi. Magwalis muna tayo para mas maganda magtrabaho. Pag malinis yung area natin, yan, dakutin natin. Simulan natin ngayon magtusok. Kailangan maayos ang pagtusok. Simulan natin sa gitna. Masamahin na natin. Mabaluktot pa yung mga stem. Kaya nagay ko na sa sila na unang tinusok para matakpan sila. Ayan, isa-isa lang yan. Kasi kailangan pantay-pantay na pabilog. Kaya ginagalaw-galaw ko yung floral foam para walang space. Ayan, tutusok natin pa isa-isa. Ganyan po ang diskarte para bumilog na maayos yung bouquet. Tapos pantay-pantay yung taas. Tapos i-gift wrap natin yan ng black wrap. Ang ginagupit ko lang yung stem kasi mahahaba para magpantay-pantay. Kasi pag mahaba masyadong stem, pag itinusok mo masyadong matigas, masyado na malalim. Kaya yan, binabawasan ko yung haba niya para hindi ganun kalalim ang tusok. Kasama na yung pagtusok mga 1 inch. Ayan. Yan, lapit na tayo matapos dyan. Nakakawalan din na yata tayong tusok niyan. Tapos ililipat natin ibang pwesto yung cameraman natin para makita nyo si ate. Kasi kanina pa si ate silip ng silip niya sa ginagawa ko ililipat ko yung camera. Iyan, para makita nyo si ate nagbabantay sa akin. Tapos bumalik yung customer ayan, kinakausap ko. Kasi nga meron siyang dalang mga perfume, gusto niya pang ipa-arrange. Sabi ko after na lang nito, doon natin pag-usapan yung dala niyang perfume na i-arrange natin. Ayan, tuloy-tuloy lang natin yung pagtutusok. Kasi maya makikita niya na si ate. Si ate, ayan na si ate. Nakita niya, nagbibideo ako, umalis. Ayan na, lapit na rin man tayo matapos niyan. Tapos i-gift wrap na natin, ipapakita ko sa inyo lahat. Ayan na yung pagkaka-arrange ko. Ayan na po siya, bilog na bilog. Tapos iti-tape natin. Yung tape na yan
Ayan natin yung paraan para merong kakapitan yung wrapping paper natin, yung gift wrap natin. Diyan natin ididikit sa tape na yan. Diba? Ayun ang purpose ng tape na yun. Nakompress na yung mga rows. Yan pa rin yung kakapitan ng gift wrap natin. Yan. Struggle din sa simula ang pag-gift wrap. Lalo na pag wala kang katulong. Yan, solo lang. Yan. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Tipan lang natin ang tipan. Matatapos din tayo dito sa ginagawa natin. Yan, diskarte lang yan para mapatayo mo yung gift wrap. Then mamaya lalagyan din natin sa baba, i-gift wrap pa rin natin. Tapos mamaya tatayo na yung mga gift wrapping paper natin. Tuloy-tuloy lang. Naka-ready na rin naman lahat ng gift wrapping paper natin. Kaya ganyan lang po ang diskarte. Sana po may natutunan po kayo sa aking pag-arrange para kung meron kayong mga roses, ganyan po ang gawin ninyo. Mas mapapadali yung pagbubukay ninyo. Ayan. Ayan, natapos na yung first layer. Tapos maglalagay tayo second layer sa ilalim naman. Ganun din. Lagyan din natin ng tape. Ayan. Ayan ang first layer. Tapos second layer naman. Ayan sa baba. Lagyan ako second layer. Ayan. Tinipan ko lang. Wala siya malalagay. Wala siya nakakapitan. No? Wala siya nakakapitan na tape. Lalagyan ko lang ng tape yan. Magti-tape din ako dyan. Ayan. Kasi wala akong makapitan na tape eh. Ayan. Nilagyan ko rin siya. Para may kakapitan yung gift wrapping paper sa tape. Kasi tinape siya sa stem, baka matanggal, lalo masira lang yung pag-gift wrap ko. Kaya ganyan po ang technique sa mga gustong matuto mag-florist. Ganyan po ang technique. May technique rin po ang pag-florist para papadali kayo sa mga trabaho ginagawa ninyo. Ayan po. Kung umabot po kayo sa video nito, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa mga video ko. Hindi pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Marami pong salamat. Ayan. Gagamit tayo ng double-sided tape para magdikit-dikit silang lahat. And i-check natin kung kaya sa i-cover ng direct. Pero mukhang hindi yata kasi siya pwedeng i-cover at maiksi. Kaya nag-cover na ako ulit sa ilalim. Ayan. Cover ako sa ilalim. Simulan natin yung naka-prepare na cover. Yan. Cover natin ilalim. Yan. So, balik natin yung itim. Nalagyan natin double-sided tape. Yan. Tapos ribunan na natin siya. Tapos natin i-double-sided tape yan. Yan. Ribbon. Ayan. Lalagyan ko na ng bow. Maraming salamat po sa mga tumapos ng video ko. Ipapakita ko nyo po sa inyo yung picture ng aking ginawang trabaho. Napakalaki at napakabigat. Yan po yung bow. Kaya i-arrange ko lang. Tapos ipapakita ko sa inyo yung itsura. God bless po sa lahat. Maraming salamat. Ayan na po ang bigat-bigat. Ito na sobrang laki.